Hi, my name is Michael. Ako ang inyong instructor dito sa ating Python, no? So, gagawin natin ito Python natin na from basics, no? Kung kayo ay nag-aral na doon sa ating isang Python, and then kung meron na kayong background sa pag-aaral ng Python, I highly encourage na bumalik muna tayo sa basics kasi dito natin talaga pwedeng ma-master yung Python kapag kasanay na tayo sa basics. Kasi ang Python mismo at bawat programming languages, meron niyang foundation, no? Meron niyang standard structure, best practices, no? Yung clean code, no? Yung malinis na pagkaka-code. At the same time, kung magbabasa tayo ng code ng iba, mas madali sa atin dahil alam natin yung mismong behavior or structure ni Python. So kahit na hindi maganda yung pagkakagawa ng code ng iba, at least gumagana, pero sa atin, ang pinaka-goal natin dito is makagawa tayo and then makabasa tayo ng mga Python na programs, no? So marami tayong pwedeng gamitin na IDE just in case hindi nyo pa na-take. Required pala, no? Required na i-take muna natin itong ating, kung pupunta tayo sa website, ay meron tayo doong, click ko lang itong ating Google Chrome. Meron tayong courses sa Learn Computer Today. Ayan, yung tinatawag nating Introduction to Programming. At the same time, yung ating Programming Basics. So, required na ma-take nyo muna yung mga yon, no? Yung Introduction to VS Code, Introduction to ChatGPT, no? So, nilagay ko siya sa courses natin under the mga yung ating preparatory courses. Ayan. So, ito yun, ano? Yung kailangan i-take nyo muna itong mga nauna, itong Visual Studio Code. Pero maganda unahin nyo yung ating Introduction to Programming. Ito muna, no? Ayan. And then next na iti-take ninyo, kung natapos nyo na yan, ay itong ating OpenAI ChatGPT. Ayan. And then VS Code, Visual Studio Code. Ayan yung pangatlo, no? And then Introduction to Git and GitHub. No, ayan ang kailangan nyo unahin. And then next dyan is yung ating programming programming basics. Kung hindi nyo nakikita dyan yung ating programming basics, pwede nyo i-type dito. So, saan yung daliri? Programming basics. Ayan, enter lang natin. And then, dyan makikita natin yung programming basics. So, click nyo lang kahit alin dito, no? Ayan. Sige. Okay. So, kasi dito sa Programming Basics ay i-discuss natin kung ano yung mga dapat gawin at dapat malaman sa pagsisimula ng programming. So, makikita nyo dyan maraming reviews, no? 48 na. Okay. So, ayan. So, kung gusto nyo maglagay ng inyong review, ay punta lang kayo dito pero dapat naka-login kayo. Punta kayo dito and then kung natapos nyo na yung course na yan ay maglagay kayo ng review para sa iba naman ay makita nila na may something good din dito sa ating training na to. Okay? So, pag na-take nyo na to bilang inyong last, pwede nyo na i-take itong ating Mastering the Basics of Python. No, mahalaga na dapat meron tayong background muna sa mga yan, no? Na-take muna natin yung mga courses na yan para sure na pagdating sa programming ng Python ay mas madali tayong maka-adapt. Madali natin makuha yung konsepto. Okay? So this time, ano ko muna yung ano yung mga usual na ginagamit na IDE. No? So alam ko yung iba sa inyo may background na. So normally, di ba, pagka tayo ay magpo-program sa Python, ginagamit natin mga IDE kagaya ng VS Code, which is yung sinabi ko nga, na kailangan natin siyang i-take, no? Kailangan natin i-take si VS Code. At yung iba naman ay gumagamit ng PyCharm, no? PyCharm. Yan. Okay, so pwede kayong gumamit na kahit na anong IDE
sa inyong personal learning. Pero dito sa ating course ay may gagamitin tayong special na IDE. No, at yun nga yung ating Jupyter Notebook. At i-explain sa inyo yung paano gamitin and Anaconda pala. Anaconda.org. Okay? So, i-explain sa inyo sa next mga topics, i-explain sa inyo bakit kailangan gamitin ang Jupyter. No? Pero bibigyan ko na kayo ng heads up na mas madaling gamitin sa learning ang ating Jupyter Notebook. No? So, i-discuss sa inyo yan sa next topics, paano install ang Jupyter Notebook. Pero para magkaroon kayo ng idea, Jupyter Notebook. Ayan. So, ito yan, no? Hindi to yung mismong i-install natin, kundi yung Anaconda. Kasi yung Anaconda, marami siyang extensions, no? At maraming pwede tayong gawin sa Anaconda, including itong Jupyter Notebook. Kasi pag ito, Jupyter Lab lang may lalagay natin. Pero, of course, ito, makikita natin, meron din siya dito. I highly suggest yung Anaconda, no? Kasi ito more on machine learning ito, data analysis, while yung Anaconda is multi, no? Yung marami kang pwedeng gawin, no, sa Anaconda. Okay. So, reason is mas madali tayong matututo dahil mas simple yung kanyang paggamit sa kanya yung sa Jupyter Notebook. At madali natin matetest agad yung ating mga code, no? So, ayan. Okay, so at this time, kung gusto niyo gamitin si PyCharm, gusto niyo gamitin si VS Code, ay okay lang. Kaya lang, medyo baka hindi kayo makasabay agad, no? At ang requirement naman sa ating Jupyter ay at least 4 GB. Yung gagamitin ko na computer sa next topics, ay VMware. No? Yung VMware, hindi kailangan meron kayo nun. Ang VMware, kagaya nito, makikita ninyo, meron akong naka-VMware. Ito ay sabihin na natin, computer din na nasa loob ng isang computer. Mahirap explain, pero dito ay pwede ang 4 GB laptop, desktop, at kahit na anong processor. No? At least, kasi lahat ng processor natin ngayon ay nasa at least 4 core. O kung meron man dyan gumagamit ng Pentium lang, Pentium sa inyong desktop or laptop, Pentium lang nakalagay, or AMD na nakalagay, ay automatic yan, meron yung 2 cores, 2 ang core niyan. So, pwede itong ating Anaconda. No? So, at saka i-discuss din natin dyan paano mas madaling gamitin ang Anaconda. At masanay na kayo sa aking boses kasi pag nahanginan ako tsaka napupuyat din, mabilis akong magkaroon ng husky voice. So, dapat masanay kayo. At sana hindi kayo ma-distract. Okay, sa inyong pag-aaral. So, mag-commit lang kayo na at least 15 minutes to 30 minutes sa pag-aaral. Na kung maaari ay naka-off yung inyong cellphone. I mean, yung notification naka-off. And then, yung inyong Facebook at saka YouTube, i-close nyo muna yung mga tabs para makapag-concentrate kayo at least 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ayan, habang kayo ay nag-aaral. Kasi sa ganung paraan, makaka-concentrate kayo at magigets nyo agad yung ating tinuturo. At the same time, i-practice ninyo. Mag-practice kayo, mag-type kayo, mag-practice kayo. Gawin nyo mismo yung code. Kasi sa magitan nun ay doon lang talaga tayo matututo kapag ginagawa natin. Kung nanonood lang tayo, malabo yan. Kahit na sabihin mo na naintindihan mo, pag natulog ka at naligo, halimbawa naligo ka, natulog ka, pagising mo, nakalimutan mo na yon. No? O kaya umalis ka lang, pagbalik mo, wala na, nakalimutan mo na. No? Hindi kagaya ng tinatype mo, makikita mo na, ay, bakit hindi gumana? Bakit hindi siya nag-run? Bakit iba yung output? Yan, dyan yung lalabas yung mga tanong na ikaw mismo rin ang makakasagot. No? So,
Ang approach natin dito ay, ang gagawin kong approach sa inyo is, ilalagay ko sarili as a beginner. Ilalagay ko aking sarili as a beginner din. No? Ilalagay ko sarili ko as a beginner. So, expect ninyo na beginner talaga yung dating natin. At parang may panahon na parang hindi ko alam yung ginagawa ko. No? Yung merong panahong magta-trial and testing ako. Ang reason doon is, dapat ganun din yung gawin natin. Kapag hindi natin alam yung isang bagay, kailangan mo i-try. Bakit ganun? Hindi gumana. Bakit ganun? Bakit parang nasira? Bakit parang hindi nag-run? Bakit parang ano nangyari? So, gagawa ko ng trial and error. Kasi sa ganung paraan tayo, I think, effective matututo sapagkat ganun naman talaga ang stages ng learning. Hindi natin talaga alam sa una. Unlike kapag sabihin ko na sa inyo sagot, ibigay ko na yung code. May ganun kasi, binibigay na yung code, yung exercises, ibibigay na, ipoprovide na. Lahat ay ipoprovide na sa inyo. Ang gagawin nyo na lang, copy-paste. Wala yun. Hindi tayo matututo doon. So, gawin natin is talagang trial and error. Ang approach natin ay beginner pa rin. Pero huwag kayong mag-alala kung kayo ay advanced na o marunong na. May naghihintay sa inyong mga test. No, dito sa course na ito at dun sa mga iba pang courses natin under software development. So, ang pinaka-ultimate na goal din, isa sa ultimate goal natin ay una yung makagawa tayo ng sarili nating program, yung pwede nating gawing part ng ating portfolio, no? Kung hindi lang isa, dalawa, tatlo, marami. No, at yun ay i-cover natin sa course na ito at sa mga darating pang courses. At yung pangalawang goal dun kasama ng main goals natin is maipasa natin yung anumang test regarding sa Python. Kasi ang Python ay napakahalagang programming language yan at napakaraming kumpanya ang gumagamit niyan, including yung nasa cloud engineering, cloud computing, data analysis, machine learning, AI. Napakadami, no? Hindi natin masasabi sa ngayon kung ano-ano pa yan dahil napakarami talaga. So, kung kayo ay magte-take ng exam sa isang company or sa isang client, bibigyan ka ng exam o kaya interviewin ka at hindi mo masagot yung mga tanong at wala kang may sagot, patay. Kahit sabihin mo meron kang portfolio, ang ganda ng portfolio mo kasi pwedeng isipin nila na hindi sa'yo yun yung portfolio, hindi mo ginawa. So, gagawa pa rin sila ng paraan para malaman kung ikaw ba talaga ay marunong at bibigyan ka nila ng exam through interview. Pwede ring test na written exam, sasagutan mo. Then, i-analyze nila yung kung marunong ka talaga. So, kapag mali-mali sagot mo doon, hindi ka pumasa sa kanilang exam, ay siyempre, hindi ka ma-hire. Ibig sabihin ay hindi ka talaga marunong. That's why, make sure na dito pa lang sa basics ay matutunan talaga natin, ma-familiarize tayong maigi, mabuti, at in the long run, tayo rin yung magbe-benefit. No? So, wag tayong tumingin lang sa certificate na pwede nating ma-receive from Learn Computer Today o kaya dito sa mga courses, ma-receive natin, paste natin sa ating portfolio, resume, okay na yun, hindi po. Kailangan talaga ay meron kang technical knowledge, programming language ng Python. At dyan tayo mag-start dito sa software development na ginagawa natin ngayon kasi at least sana 3 programming language yung marunong kayo at dapat isa ang Python doon. So, masterin nyo dapat at least 3 programming language. So, pwede kayo pumili sa dalawa pa kung ano yung gusto nyo dalawa. Pero, I highly recommend at dapat magsimula tayo sa Python dahil hindi ka mawawala ng trabaho dyan. Web scraping, etc., games, etc., no? Accounting application, accounting program, ang dami pwedeng gawin, ano? So, dyan tayo ngayon magsisimula sa Python. Okay, so I think nasabi ko na yun dapat yung malaman in preparation sa ating Python course at magkita tayo sa ating mga lessons. Okay, good luck sa inyo. Alam ko may papasa nyo yan. Makinig lang kayo mabuti at gawin ninyo ang mga nire-require natin. At tiyak yun, matututo po kayo. Alright? Sige po, magkita po tayo sa sunod na lesson. Bye-bye po.